Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pusa na palaging kinakalkal ang basurahan sa bahay ng isang makapangyarihang mayor sa Mindanao. Ngunit nang usisain ito ng mga nagpapatrolyang sundalo, nagulat sila sa kanilang natuklasan sa loob ng basurang iyon. Ang natuklasan nila ay labis-labis na nagpatindig sa kanilang balahibo at nagpalaki sa kanilang mga mata. Ano kaya ang natuklasan nila? At anong lihim ang pilit na itinatago sa likod ng marangyang mansyon? Isang kwento na puno ng misteryo, kaba, at mga sekretong unti-unting mabubunyag. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa kwento, maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang tahimik, ngunit tila may bumabalot na kakaibang enerhiya sa bayan ng Mindanao. Nakatayo ang isang napakalaking mansyon. Ito ang tahanan ni Mayor Victor. Ang matandang pinuno na kilala sa kanyang pagiging tahimik at mailap sa publiko nitong mga nagdaang buwan. Dahil sa banta ng seguridad sa kanilang lugar, may mga sundalong nakatalaga upang magpatrolya sa paligid ng kanyang ari-arian araw at gabi. Kabilang sa mga sundalong ito sina Pedro, ang may edad at may malalim na boses na pinuno ng patrolya, at si Julius, ang mas batang sundalo na laging alerto at mapagmasid sa paligid. Isang gabi, habang madilim ang buong paligid at tanging ang liwanag ng buwan at mga poste ng ilaw ang nagsisilbing gabay ng dalawang sundalo, may napansin silang kakaiba sa gilid ng gate ng mansyon. Sarge Pedro, narinig mo ba yun? Parang may gumagalaw dun sa may gilid ng malaking basuran sa labas ng bakod ni Mayor Victor. Kanina ko pa napapansin. Gabi-gabi na lang may kakaibang tunog dyan sa pwesto na yan. Huwag kang padalos-dalos, Julius. Manatili kang alerto. Hawakan mo ng maayos ang iyong flashlight at dahan-dahan nating lapitan. Baka kung anong mabangis na hayop lang yan o di kay mga ligaw na elemento. Dito sa Mindanao, kailangan nating maging handa sa lahat ng oras. Dahan-dahang lumapit ang dalawang sundalo. Ang kanilang mga yapak ay halos hindi lumilikha ng tunog sa tuyong lupa. Nang itapat ni Julius ang kanyang hawak na flashlight sa pinagmumulan ng ingay, nagulat sila sa kanilang nakita. Isang malaki at kulay itim na pusa na may nagniningning na berdeng mga mata ang kasalukuyang abalang-abala sa pagkalkal sa isang napakalaking basurahan na yari sa makapal na plastik. Pusa lang pala, Sarge. Akala ko kung ano na. Pero teka lang, bakit parang paborito ng pusang itong basura na ito? Kung titingnan mo, hindi naman ito ordinaryong basura ng tirang pagkain. Parang may kung anong sinusubukan niyang hugutin mula sa ilalim. Julius, hindi basta-basta ang pusang yan. Kung mapapansin mo, gabi-gabi yan narito. At tingnan mo ang kanyang kinikilos. Hindi basura ang inaamoy niyan. May kakaibang bagay sa loob ng basurang iyan na galing mismo sa loob ng mansyon ni Mayor Victor. Bilang mga tagapangalaga ng kapayapaan dito, tungkulin nating siguraduhin na walang anumang kahina-hinalang aktibidad dito sa paligid. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang napatigil ang pusa. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Julius na tila ba may nais itong ipaiwatig. Isang malakas na miyaw ang pinakawalan nito bago mabilis na tumalon palayo at nawala sa dilim ng gabi. Ngunit bago ito tuluyang umalis, may naitulak ang paa ng pusa mula sa loob ng basurahan. Isang bagay na nakabalot sa itim na plastik, ngunit bagyang napunit. Dahilan upang sumilip ang isang kulay asul at pulang tela na tila bahagi ng isang mamahaling bag o maleta. Sarge, tingnan mo yun. May lumabas sa sulok ng isang bag mula sa loob ng selyadong plastik ng basura. Hindi karaniwan na nagtatapon ng ganyang klase ng gamit si Mayor Victor sa labas. Lalo na't kilala siyang napakapribadong tao. Pipilitin ko bang silipin?
Mag-ingat ka, Julius. Ang pamilya ng mayor ay may mataas na reputasyon dito sa Mindanao. Kung makikialam tayo sa kanilang personal na basura ng walang sapat na dahilan, maaari tayong masisante o malipat ng destino. Ngunit bilang mga sundalo, ang ating katapatan ay nasa bayan. Buksan mo. Pero gawin mo lang mabilis at tahimik. Gamit ng kanyang tactical knife, dahan-dahang hinawi ni Julius ang makapal na plastik ng basura. Sa bawat segundong lumilipas, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ng dalawang sundalo. Ang gabi ay napakatahimik, tanging ang tunog ng hangin sa mga puno ang naririnig. Nang tuluyang mapunit ang plastik, bumulaga sa kanila ang isang mamahaling maleta na kulay itim. May mga gintong zipper at may nakakabit pang security lock. Isang maleta, Sarge. Bakit ito itatapon sa basurahan? At mukhang napakabigat nito dahil halos lumubog ito sa ilalim ng iba pang mga basura. Anong sa tingin mo ang laman nito? Huwag mong walaan, Julius. Buksan mong zipper. Dahan-dahan lang. Dahil hindi nakalak ang pangunahing zipper ng maleta, madaling nahila ni Julius ang hawakan nito. Sa dahan-dahang pag-angat ng takip ng maleta, sabay na napatigil sa paghinga ang dalawang sundalo. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa mga bandil-bandil ng nagkikislapang mga bagong papel na pera. Mga tig-1,000 piso na nakasalansan na maayos at tila hindi pa nagagalaw mula sa bangko. Sarge, pera. Pera ang laman nito. At hindi lang ito basta barya-barya. Milyon-milyon ito, Sarge. Bakit may ganitong karaming pera sa basura ng mayor? Isang malaking krimen ba ito? O may mas malalim pang dahilan? Uminaan ka, Julius. Patayin mo muna ang flashlight. Huwag nating hahayaan na may makakita sa atin dito. Kung totoong kay Mayor Victor ito, bakit niya ito itatapon? O baka naman, may nagnakaw nito sa loob at pansamantalang itinago rito sa basurahan para balikan mamaya. Sa gitna ng kanilang kalituhan at gulat, isang biglaang tunog ng pagbukas ng pinto ng mansyon ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod ang dahan-dahang lumabas sa balkonahe ng mansyon. Siya ay walang iba kundi si Mayor Victor. Ang kanyang mukha ay balisa at panay ang tingin niya sa kanyang relos habang may hawak na telepono sa kabilang kamay. Hello? Nandun na sa labas ang package. Siguraduhin ninyong walang makakakita sa inyo kapag kinuha nyo yan. Kung may makialam man na mga sundalong nagpapatrolya, alam nyo na ang dapat nyong gawin upang manahimik sila. Huwag kayo mag-iiwan ng ebidensya. Narinig ni na Pedro at Julius ang bawat salitang binigkas ng mayor mula sa kanilang pinagtataguan sa likod ng mga madidilim na halaman. Nagkatinginan ang dalawang sundalo. Batid nila ang kanilang buhay ay nasa matinding panganib na dahil sa kanilang natuklasan. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng paparating na isang sasakyan na walang ilaw. Dahan-dahang tumitigil sa tapat ng basurahan kung saan naroon ang maleta ng pera. Ano ang gagawin ni na Pedro at Julius? Tatakas ba sila o haharapin ang mga paparating na misteryosong tao? At ano nga ba ang totoong koneksyon ng mayor sa perang ito? Sinalubong ng matinding kaba sina Pedro at Julius habang papalapit ang isang maitim na sasakyan na walang kahit anong ilaw. Sa ilalim ng madilim na gabi sa Mindanao, tanging ang tulog ng makina nito ang maririnig, na tila ba isang babala ng paparating na panganib. Mabilis na hinila ni Pedro ang braso ni Julius upang magtago sa likod ng makakapal na halaman malapit sa pader ng mansyon. Ramdam nila ang lamig ng pawis sa kanilang mga noo habang hawak ang kanilang mga kagamitan. Sarge, hinto sila mismo sa tapat ng basurahan. Sila yata ang tinutukoy ni Mayor Victor sa telepono. Anong gagawin natin kung makikita nila na bukas na ang plastik at nakalabas ang maleta? Malalaman nilang may nakialam dito. Huwag kang gagalaw, Julius. Pigilan mo ang paghinga mo ng malakas.
Pagmasdan natin kung sino ang bababa sa sasakyan. Kailangan nating makakuha ng mukha o pagkakakilanlan para sa ating ulat. Pero tandaan mo, kaligtasan muna natin ang unahin. Bumukas ang pinto ng driver ng sasakyan. Isang matangkad na lalaki na may suot na jacket at sombrero ang bumaba. Ito ay si Andres, ang pinagkakatiwalaang tauhan na may malamig at magaspang na boses. Tumingin muna siya sa paligid, sinisiguradong walang nakakakita sa kanya bago lumapit sa basurahan. Nandito na ako sa tapat ng basurahan, Mayor. Kukunin ko ng package. Pero sandali, parang may kakaiba rito. Ginalaw ba ito ng mga tauhan mo? Bakit punit ang plastik? Sa narinig na iyon ni Pedro at Julius, halos suminto ang tibok ng kanilang mga puso. Hinawakan ni Pedro ang kanyang flashlight, handang sumaklolo kung sakaling madiskubre sila. Si Julius naman ay napahawak sa kanyang bulsa. Pinakikiramdaman ang bawat galaw ni Andres. Teka, bukas ang zipper ng maleta. May nakakita ba nito bago ako dumating? Mayor, walang tao sa paligid pero mukhang may nakaisyoso rito. May mga bakas ng sapatos sa basang lupa. Mula sa balkonay, sumigaw ng pabulong si Mayor Victor na may halong galit at kaba sa kanyang boses. Andres! Huwag ka na magtanong dyan. Kunin mo ng mga maleta at umalis ka na bago ka pa maabutan ng mga nagpapatrolyang sundalo rito sa labas. Kapag nalaman ng publiko tungkol sa perang yan, tapos tayong dalawa. Masusunod, Mayor. Pero sisiguraduhin ko na walang nakatago rito sa malapit. Dahan-dahang umakbang si Andres patungo sa direksyon ni Pedro at Julius. Ang kanyang mga yapak ay papalapit ng papalapit sa kanilang pinagtataguan. Hawak na ni Julius ang kanyang tactical pen, handang ipagtanggol ang kanyang sarili kung kinakailangan. Ang distansya ni Andres sa kanila ay 5 hakbang na lamang. 4, 3. Ngunit bago pa man makalapit ng tuluyan si Andres, biglang may mabilis na dumaan sa kanyang paanan. Meow! Ang maitim na pusa na nakita ni Julius kanina ay biglang lumitaw muli. Tumalon ito mula sa likod ng mga halaman at mabilis na tumakbo palayo, na naging sanhi upang magulat at mapaatras si Andres. Tse! Posa lang pala. Akala ko kung ano na. Istorbo. Mabilis na binuhat ni Andres ang maleta. Isinakay ito sa likod ng kanyang sasakyan at mabilis na pinairurot ang kotse paalis sa madilim na kalsada ng Mindanao. Dahil doon, nakahinga ng maluwag sina Pedro at Julius. Ngunit ang kanilang misyon ay hindi patapos. Ang misteryo ay lalo lamang lumalim. Sarge, ang pusang yun, parang iniligtas tayo. At si Mayor Victor, mukhang may malaking sikreto siyang itinatago tungkol sa perang yun. Anong susunod nating gagawin? Iuulat ba natin ito sa headquarters? Hindi natin pwedeng iulat ito ng basta-basta, Julius. Hindi natin alam kung sino pa ang kakampi ng mayor sa loob ng ating ahensya. Kung magpapadalos-dalos tayo, baka tayo mapahamak. May naisip akong ibang paraan. Kailangan nating sundan kung saan dadali ni Andres ang maleta ngayon. Sundan kaya ni Pedro at Julius ang sasakyan? O may mas malaki pang panganib na naghihintay sa kanila sa susunod na kanto? Matapos ang mabilis na pag-alis ng misteryosong sasakyan na minamaneo ni Andres, naiwang nag-iisip ng malalim sina Pedro at Julius sa ilalim ng malamig na gabi sa Mindanao. Ang kaba sa kanilang mga dibdib ay hindi pa rin tuluyang napapawi. Alam nilang hawak nila ngayon ang isang napakalaking lihim na maaaring magpabago sa takbo ng kanilang mga buhay at maging ng buong bayan. Dahan-dahan silang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at muling tiningnan ang walang lamang basurahan ni Mayor Victor. Sarge, kung susundan natin ang sasakyang yun, kailangan natin gamitin ang patrol jeep. Pero kung gagawin natin yun, mapapansin ng mga tao sa outpost ang
bigla natin pag-alis sa ating pwesto. Paano kung maginala sila? Tama ka, Julius. Hindi natin pwedeng iwan ang ating pwesto ng walang paalam. Ngunit hindi rin natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Gagamitin natin ang motorsiklo mo na nakaparada sa likod ng outpost. Mas tahimik yun at madaling isiksik sa mga madidilim na eskinita rito sa Mindanao. Pero bago yan, kailangan muna nating dumaan sa outpost para kumuha ng karagdagang kagamitan. Mabilis ngunit tahimik na tinahak ng dalawang sundalo ang daan pabalik sa maliit na outpost ng militar na may ilang daang metro lamang ang layo mula sa mansyon ng mayor. Pagdating nila roon, nadatnan nila si Sergeant Gardo. Ang sundalong kasamahan nila nakilala sa kanyang paos at tila laging pagod na boses. Kasalukuyan itong nagpapakulo ng kape. O Pedro, Julius, bakit ngayon lang kayo bumalik mula sa pag-iikot? At bakit parang hinabol kayo ng plancha sa kaputlaan ng mga mukha ninyo? May nakita ba kayong hindi maganda sa paligid ng mansyon ni Mayor Victor? Wala naman, Sarge Gardo. Medyo malamig lang talagang simoy ng hangin ngayon dito sa labas. At saka may nakita kaming malaking pusa na biglang tumalon mula sa basuran kaya medyo nagulat kami. Nagkape na ba kayo? Pusa? Huwag niyo akong biruin. Matagal na ako rito sa Mindanao. At alam kong hindi pusa ang nagpaputla sa dalawang matitinik na sundalong katulad ninyo. Pero kung ano man yan, payong kapatid lang. Huwag na kayo masyadong mag-usisa sa mga nangyayari sa loob ng mansyon ng mayor. Ang pader ng mansyong yan, may mga tenga. At ang mga tengang yan, hindi marunong magpatawad. Napatitig si Pedro kay Gardo. Ramdam niya na tila may alam din ito sa mga kakaibang transaksyon ng mayor. Ngunit pinipili na lamang nitong manahimik para sa sarili nitong kaligtasan. Salamat sa paalala, Gardo. Mag-iikot lang kami ulit sa kabilang sektor gamit ang motor ni Julius para mas mabilis. Iwan muna namin ang patrol jeep dito sa outpost. Sige, mag-ingat kayo. Siguraduhin niyong babalik kayo bago sumikat ang araw Nang makalabas sila sa outpost, agad na sumakay sina Pedro at Julius sa motorsiklo. Pinatay ni Julius ang headlight nito bago pa man niya paandarin ang makina upang hindi lumikha ng pansin. Dahil kabisado nila ang mga kalsada, tinahak nila ang daan kung saan uling nakitang dumaan ang sasakyan ni Andres. Pagkalipas ng ilang minutong pagbiyahe sa madidilim at baku-bakong kalsada ng Mindanao, natanaw nila ang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang lumang bodega na matatagpuan sa tabi ng ilog. Walang ibang kabayan sa paligid at tanging ang tunog ng agos ng tubig ang maririnig. Dahan-dahang itinabi ni Julius ang motor sa ilalim ng isang malaking puno ng saging. Sarge, ayun ang sasakyan ni Andres. Mukhang pumasok siya sa loob ng lumang bodegang yan. At tingnan mo, may isa pang sasakyang nakaparada sa tabi nito. Isang mamahaling SUV. Ang SUV na yan, pamilyar sa akin ang plaka niyan. Hindi ba't pag-aarya ng isa sa mga pinuno ng ahensyang nagpapatupad ng batas dito sa ating rehiyon? Nanlaki ang mga mata ni Julius sa sinabi ni Pedro. Ibig sabihin, hindi lang si Mayor Victor ang sangkot sa misteryosong perang ito. May mas mataas pang opisyal ang kasabwat nila. Habang pinagmamasdan ang bodega, biglang bumukas ang pinto nito. Lumabas si Andres, kasama ang isang lalaking naka-uniforme na may bitbit na isa pang maleta. Ngunit bago pa man makita ni na Pedro kung sino ang lalaking naka-uniforme, may narinig silang kaluskos sa kanilang mismong likuran. Nang dahan-dahan silang lumingon, nakita nila ang isang anino na nakatayo at may hawak na matigas na bagay na nakatutok sa kanila. Sino ang taong ito sa likod ni na Pedro at Julius? Sila ba ay tuluyan ng huli at nabuko sa kanilang pagmamanman? Nanigas sa kanilang kinatatayuan sina Pedro at Julius nang maramdaman nila ang malamig na dulo ng isang matigas na bagay na nakatutok sa kanilang likuran. Sa gitna ng kadiliman sa gilid ng ilog dito sa Mindanao,
Tila huminto ang ikot ng mundo para sa dalawang sundalo. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anumang marahas na galaw, isang pamilyar na tunog ang narinig nila mula sa madilim na sulok. Nang daan-daan silang lumingon, napagtanto nila na ang nakatutok sa kanilang likod ay hindi baril, kundi isang mahabang sanga ng kawayan na sumabit sa kanilang kagamitan dahil sa hangin. At sa ibaba nito, nakaupo ang parehong itim na pusa na tila ba sinusundan sila kahit saan sila magpunta. Sarge, ang pusang ito na naman. Akala ko talaga'y katapusan na natin. Parang may kakaibang gabay na dala ang pusang ito sa atin ngayong gabi. Huwag kang mag-relax, Julius. Ang tunay na panganib ay nasa harap natin ngayon. Tingnan mo lumalabas mula sa bodega. Muling ibinaling ng dalawang sundalo ang kanilang paningin sa lumang bodega. Sa ilalim ng nag-iisang bombilya sa labas ng pinto, nakatayo si Andres kasama ang lalaking naka-uniforme na bumaba mula sa mamahaling SUV. Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang sombrero, nanlaki ang mga mata ni Pedro. Ang lalaking kausap ni Andres ay walang iba kundi si General Roman, ang mataas na opisyal na namumuno sa kanilang sariling dibisyon sa reyon. Andres, sigurado ka bang walang nakakita sa iyo nang kunin mo ang malitang iyon sa basurahan ni Mayor Victor? Alam mo naman ang sitwasyon ngayon dito sa Mindanao. Maraming mata at tenga ang nakabantay sa bawat galaw natin. General, nakita ko na punit ang plastik ng basura nang dumating ako. May hinala akong may nakialam doon bago ko nakuha ang package. Ngunit siniguro kong walang tao sa paligid nang umalis ako. Huwag kang mag-alala. Kahit may makakita man, sino ang maniniwala sa kanila? Hawak natin ang buong sistema rito. Ang perang ito mula sa pondo ng bayan ay sapat na para sa ating susunod na plano ni Mayor Victor. Buksan mo ang maleta. Gusto kong makita ang kinang ng ating tagumpay. Dahan-dahang binuksan ni Andres ang maletang naglalaman ng milyong-milyong piso. Sa ilalim ng liwanag, kuminang ang mga bandil ng pera. Nakita rin ni na Pedro at Julius na may kasama pa itong mga dokumento na may lagda at selyo ng gobyerno. Mga ebidensya ng malawakang korupsyon na pilit itinatago sa publiko. Sarge, si General Roman, ang taong inaasahan nating magtatanggol sa atin. Siya pala ang utak sa likod ng lahat ng ito. Anong gagawin natin? Hindi natin ito pwedeng palampasin. Kunin mo ang iyong telepono, Julius. Kuhanan mo ng litrato at video ang kanilang ginagawa ngayon. Iyan ang magiging pinakamalakas nating ebidensya. Kailangan nating maging maingat. Isang maling galaw, maaari tayong mawala ng walang bakas dito sa Mindanao. Agad na inilabas ni Julius ang kanyang telepono. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, sinimulan niyang i-record ang bawat detalye ng transaksyon sa pagitan ni na Andres at General Roman. Kitang-kita sa video ang mukha ng general at ang mga bandil ng pera sa loob ng maleta. Ngunit sa kasamaang palad, habang nagre-record si Julius, biglang tumunog ang isang abiso sa kanyang telepono na nakalimutan niyang i-silent. Agad na natigilan sina Andres at General Roman sa kanilang pag-uusap. Mabilis na lumingon si Andres sa direksyon ni na Pedro at Julius habang inahawakan ang kanyang tagiliran. General, may tao sa likod ng mga puno ng saging. May nagmamanman sa atin. Huwag mo ngayaang makatakas kung sino man yan. Hanapin mo sila. Ngayon din. Narinig ni na Pedro at Julius ang mabilis na yabag ng mga paa ni Andres na patungo sa kanilang kinalalagyan. Wala na silang oras para mag-isip pa. Makatakas kaya sina Pedro at Julius mula sa pagtugis ng mga tauhan ng makapangyarihang general at ni Mayor Victor? O ito na ba ang huling gabi ng kanilang paglilingkod? Sa pagtunog ng cellphone ni Julius, tila huminto ang tibok ng puso ng dalawang sundalo. Alam nilang sa isang iglap, maaari silang malagay sa matinding panganib. Papalapit na ang mga yabag ni Andres
at hawak nito ang isang flashlight na naghahanap sa madilim na sulok ng mga puno ng saging. Sa Mindanao, ang gabi maaaring maging kaibigan o kaaway. At sa pagkakataong ito, kailangan ni na Pedro at Julius na maging mas mabilis kaysa sa kanilang mga humahabol. Julius, walang oras para mag-atubili. Takbo sa motor. Ako ang haharang sa paningin nila. Paandarin mo na makina. Ngayon din. Sige Sarge, pero paano ka? Hindi kita iwan dito. Sabay tayong pumasok sa misyong ito. Sabay din tayong lalabas. Huwag matigas ang ulo, Julius. Hawak mo ang ebidensya sa telepono mo. Iyan ang pinakamalagang bagay. Ngayon din. Takbo na! Mabilis na kumilos si Julius patungo sa itinagong motorsiklo. Habang ginagawa niya ito, ang may wagang itim na pusa ay biglang tumalon sa tapat ng basurahan malapit sa lumang bodega na lumikha ng isang malakas na kalabog ng mga lata. Nabaling ang pansin ni Andres sa kabilang direksyon. Dahilan upang makakuha ng sapat na segundo upang maparada at mapaandar ni Julius ang kanyang motorsiklo. Nang marinig ang makina ng motor, napagtanto ni General Roman na may nakatakas nga. Sumigaw ito sa kanyang mga tauhan upang tugisin ang dalawang sundalo. Ngunit huli na ang lahat. Sa galing ni Julius sa pagmamaneho sa mga pasikot-sikot na daan ng Mindanao, mabilis silang nakalayo sa bodega at ligtas na nakabalik sa kanilang pangunahing kampo. Pagdating sa kampo, hindi sila nag-aksaya ng oras. Alam ni na Pedro at Julius na hindi nila maaaring pagkatiwalaan ang lokal na pamunuan dahil kasabwat si General Roman. Sarge, nandito ng video at mga dokumentong nakunan ko. Malinaw ang mukha ni General Roman at ang mga maleta ng pera. Kung ipapadala natin ito sa pambansang tanggapan ng investigasyon sa Maynila, siguradong hindi nila ito maipagkakaila. Yan ang tamang akbang, Julius. Ang katapatan natin ay para sa mamamayan. Hindi sa mga tiwaling pinuno na nagtatago ng yaman ng bayan sa kanilang mga basurahan. Ipadala mo ng mga ebidensya gamit ang ligtas na linya ng komunikasyon ng militar na direkta sa pinakamataas na pamunuan sa bansa. Lumipas ang 3 araw na puno ng kaba at pag-aalala para sa dalawang sundalo. Nagpatuloy sila sa kanilang normal na tungkulin na tila walang nangyari, habang lihim na naghihintay sa tugon ng pambansang pamahalaan. Isang maagang umaga, habang ang araw ay sumisikat sa kabundukan ng Mindanao, nagulat ang buong bayan nang dumating ang isang malaking pwersa ng mga sundalo at mga ahente ng pambansang pamahalaan. Pinalibutan nila ang mansyon ni Mayor Victor at ang opisina ni General Roman. Sa harap ng maraming saksi at ng media, formal na inihain ng utos ng batas laban sa dalawang opisyal para sa mga kasong may kaugnayan sa malawakang korupsyon at pagtatago ng pondo ng bayan. May pagkakamali rito. Hindi sa akin ang perang nahanap sa basurahan. Wala akong alam sa mga maletang sinasabi ninyo. Pagtatangging sabi ni Mayor Victor. Sinong nag-trader sa atin? Walang sino man ang may lakas ng loob na kalabanin ako rito sa riyon. Galit na sabi naman ni General Roman. Ngunit wala silang nagawa ng ipakita ng mga otoridad ang mismong video na nakunan ni Julius. Ang ebidensya ay napakalinaw at walang puwang para sa anumang pagtanggi. Sa uli, dinala ang dalawang makapangyarihang pinuno upang harapin ang nararapat na proseso ng batas. Samantala, habang pinapanood ni na Pedro at Julius ang pag-alis ng mga sasakyan ng mga otoridad mula sa kanilang outpost, nakaramdam sila ng labis na kaginawaan. Ang kanilang katapangan ay nagbunga ng hustisya para sa mga mamamayan ng Mindanao. Habang sila ay nakatayo sa labas, narinig muli nila ang isang pamilyar na tunog sa kanilang paanan. Nang tingnan nila ito, ang itim na pusa ay nakatingin sa kanila. Tila ba nagpapaalam na bago tuluyang maglakad patungo sa kagubatan. Sarge, tingnan mo ang pusang yan. Kung hindi dahil sa paggalkal niya sa basurahan ni Mayor, hindi natin matutuklasan ang malaking lihim na ito. Parang siya pang naging susi sa pagbabago ng ating bayan. Totoo yan, Julius. Ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas.
kahit ito ay itago pa sa pinakamalalim na bahagi ng basura. Ang malaga, ginawa natin ang ating tungkulin ng tapat at walang takot. At dito nagtatapos ang kwento ng katapangan ni na Pedro at Julius at ang misteryo ng pusang nagbunyag ng lihim sa basurahan ng mayor. Isang paalala na ang kabutihan at katotohanan ay laging magtatagumpay sa uli. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa Tamokski TV. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang ating video para sa marami pang kapanapanabik na mga kwento. Hanggang sa muli, naway pagpalain kayong lahat ng napakaraming blessing ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.